Napapagod ka na ba kapatid sa pagtulong? Napapagod ka na ba sa lagi-lagi ka na lang tumutulong sa ibang tao but the people you are helping, some of them don't seem to appreciate. So ito, bibigyan ko po kayo ng 2 tips na nakatulong po sa akin. And again, ito po ay base na rin syempre sa ating nababasa din sa Biblia po. So the first tip mga kapatid is always remembering na tayo ay vessel lamang. Tayo ay vessel. Kumbaga tayo ay ginagawang channel of blessing. Hindi po tayo mga kapatid ang blesser. Sometimes ikinakasamayan ng loob natin kasi sabi natin, grabe binigay ko yung ganito ko ganyan. Ang tanong kapatid, saan galing yung ipinamahagi mo rin? Saan galing yung blessing na yun? Hindi po yan galing sa inyo mga kapatid. We don't own anything in this world. It's the Lord who blesses us. Ang Panginoon po ang nagbibigay ng blessing. Tayo ang nagiging steward ng blessing na yan and then we distribute those blessings doon sa mga nangangailangan. Yung ikalawa po and the most important tip is to continue to keep our eyes on Jesus. Kasi po kapag inuna na natin yung sarili po natin na tinitignan mga kapatid, ang mangyayari talaga niyan, madidisappoint tayo. Kasi isipin natin, lagi na lang akong tumutulong. Ano ba yung para sa akin? Kasi kapag ganun yung mindset natin, yung pag-iisip kasi natin parang, ano yung sukli sa akin? Ano yung sukli? What do I get out of it? But remember, mga kapatid, tayo pong mga anak ng Diyos ay tumutulong, hindi po para sa atin, kundi we are lending to the Lord. Especially, pag ikaw ay tumutulong dun sa mga hindi makakabalik, hindi kayang ibalik yung iinabot mong blessing sa kanila. Right? All the more, nakakatuwa pong isipin mga kapatid, no? That you are lending to the Lord. Ang pinagmumula ng lahat ng blessings, pinapautang mo when you are lending to the needy, lalo-lalo yung hindi kaya magbayad. So when you keep your eyes on Jesus, mga kapatid, kapag ang mga mata natin talagang nakapako, and ako talaga na-experience ko to, kasi minsan napapatingin ako sa sarili ko. Kapag ganun, doon na nagsisimula yung mga sama ng loob ko. Sumasakit yung puso ko, pag naisip ko ay, lagi na lang akong hinihingian ng pabor, wala namang balik. Di po ba? Very sure way na ma-disappoint tayo, ma-frustrate tayo, na tayo ay magalit, na tayo ay magtanim ng sama ng loob kapag nakatingin tayo sa sarili natin. Kaya kapag nakakaramdam na po kayo ng bigat ng loob, sama ng loob, and that's normal to feel, by the way, sabi ko nga, we're still in the flesh, wala pa po tayo sa heaven, so lahat tayo ay nakakaramdam nito, pinanghihinaan din, paminsan myself included, then it is time to remind ourselves to focus again on the Lord.